paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Ito po ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ella ni Bensal, and this evening mapalad po tayo at napaunlakan po ang ating imbitasyon ng isa sa mga pinagkakatiwalaang transplant and vascular surgeon, fellow ng Philippine College Surgeon, fellow din po ng Philippine Society for Transplant Surgeon at head po siya ng Human Organ Preservation Effort or HOPE. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Arlene Duque. Good evening, Doc. Kumusta po? Magandang gabi sa lahat po ng inyong taga-panood at nakikinig po, no, sa ating programa. Yes, tayo nga rin, Doc, ay napapakinggan at nasusubaybayan sa iba't ibang cable providers, gayon rin po sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin kidney transplant and organ donation. Ano nga po ba yung dahilan kung bakit dumarami yung ganitong klaseng sakit? Una sa lahat, no, yung pagkakaroon ng sakit na sa bato, hindi ito nangyayari ng biglaan. Okay. No? So ito ay nagiging isang proseso, kaya nga tinatawag din natin na chronic, ibig sabihin matagal na siyang nangyayari. No? At nagsisimula po ito pag lalo na sa mga pasyente po na nadadiagnose ng may diabetes at hypertension. No? Ito po yung sa ngayon, sila yung number 2 na rason kung bakit po nasisira ang bato. So, hindi mo siya makikita kagad. It will take years to develop. Kaya importante po talaga ang pagpapatingin sa mga espesyalista, no, para po ito ay maiwasan. So, regular check-up, Doc, once na humantong ka sa anong edad para masabi natin na dapat binabantayan na yung ating bato or yung ating kidney, ano? Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na masyadong significant yung edad, no? Kasi makikita mo na ang pagkasira ng bato kahit sa mga 20 anyos, 10 taon. So ang pinaka-guide mo dito is pag nagsisimula ka ng tumataas yung sugar mo, tumataas na yung nagkakaroon ka na ng alta presyon, no? Ito na yung simula na dapat nagpapatingin na tayo sa ating doktor at wag nang iinom basta-basta ng gamot para bumaba ang sugar or para mabigyan ng pansamantalang solusyon yung pagbaba ng presyon, no? Kasi ito nga yung mga dahilan kung bakit minsan hindi nakaka-accommodate na yung bato. Unti-unti siya nasisira. Sa pagpapacheck up pa lang, dapat na isinasa buhay na natin, Doc. Parang kumbaga, kailangan maging proactive na tayo when it comes to our health, So, eto ba, Doc, na pagkakaroon ng sakit sa bato or sa kidney ay nasa lahi rin ba? Meron siyang nakukuha na lahi, no? Meron tayong hereditary, meron din familial, ibig sabihin talagang may generation na nagkakaroon. Pero mas mataas ang bilang ngayon ng sakit sa bato ay nakukuha talaga sa diabetes at hypertension. Kaya mas preventable ito Kaya ito yung mas gusto nating ipaalam sa tao, no, na pwede naman talagang ma-prevent na ikaw ay magkaroon ng sakit sa bato. Basta ma-prevent mo rin yung main reason kung bakit ka nagkakaroon. At kung yung statistics ng sinasabi natin familial versus itong acquired, no, na cause ng CKD, mas mataas po yung acquired. Kaya doon tayo talaga, we're gearing towards sa prevention, no. Isa yan sa mga programa sa National Kidney and Transplant Institute in collaboration with our public health unit, no. Yan yung gusto natin ngayon na bigyan ng pansin din na ma-prevent, no, through education and awareness. Yes. Ngayon nga po, alam na natin, Doc, na hindi lang po pala ang pagtaas ng ating blood sugar level ay maaaring humantong sa diabetes at yung pagtaas ng ating blood pressure ay mauwi sa hypertension, kundi maaari ring maapektuhan rin yung ating kidney or yung ating bato. Kaya kailangan talaga maging maingat tayo, no, Doc? Hindi lang yung magko-concentrate lang tayo sa pangangalaga sa isa nating organ dahil connect talaga siya.
Oo, totoo po yan. Minsan nga sa bata, no, pag nakikita mo na siyang obese, Mhm. no, yung medyo lumalaki ng Yes. husto. So kahit hindi pa siya nagkakaroon ng hypertension, diabetes, Mm. ito yung pinapatignan mo na rin sa mga pediatrician niya, no, na kung paano maiiwasan yung paglaki ng bata. Sapagkat alam naman natin na ang pagiging malaki ay meron din kaakibat syempre na comorbids, ano, development ng mga comorbidities. Katulad nga ito, yung hypertension at saka Oo. diabetes. No? Yun. Yes. So kahit wala pa sila, pero kung makita mo na medyo sobra na yung laki sa Mm. bata, no, kailangan ito yung start din naman, isa sa mga preventive measures, no, para sa Yes. mga magulang. Opo. Pero Doc, when it comes to gender naman, sino ba yung mas lamang or sabihin nating mas prone sa pagkakaroon ng problema sa kidney, ano? Babae ba Wala yan rin. or lalaki? Wala rin siyang pinipili, wala siyang pinipili kung lalaki, babae, no. Mm-mm. Most ang talagang etong sakit sa bato, hindi na siya namimili ng edad, hindi na siya namimili ng gender, hindi na siya namimili ng status mo, no. Oo. Mayaman ka So man o mahirap, wala nang, ikaw talaga oo. ay pwedeng tablan, magkaroon, no, depende po talaga sa ating lifestyle. Mm-mm. Ano-ano nga ba, Doc, yung maaaring maging contributing factor, ano, aside nga po sa obesity, yung sa mga kinakain natin, ano yung pinaka maaaring makapag-trigger pa dito, ano? Siyempre, mahirap iwasan kumain ng mga hindi matataba, di ba? Guilty din ako dyan. May sa Yes. chicharon, mga ganyan. So, Oo. siyempre, ito, dahil magko-contribute ito sa pagkapal ng iyong ugat, so maaari magkaroon ka ng hypertension din dito, maaari ka rin magka-diabetes sa pagkain mo ng mga matataas sa asukal, yung Mm-mm. carbohydrates natin, di ba? So, talagang kailangan maganda din ang iyong exercise. Dapat meron ka rin. Of course, no, yung mga ayaw uminom ng tubig. Napaka-importante Oo. po ang fluid intake. Pero tubig, no? Hindi po yung mga Hindi alcohol, mga hindi drinks, no? juice. Mga carbonated drinks natin, mga alcohol. Hindi po yan yung mga ina-advise natin pag sinabi natin increase fluid intake. Tubig Mm-mm. po ito, ano. Oo. Gaano naman karami po, Doc, na tubig yung dapat nating inumin kung normal pa po yung function ng ating kidney, 'di ba? Kasi kapag may problema na, nalilimitahan na yan eh. Yes, 8 glasses of water naman lagi natin sinasabi, di ba? Pero maganda kung 1 to 2 liters, lalo na depende sa activity mo. Kung ikaw ba ay very athletic, of course, you Mm-mm. need more water, di ba? So, but at least 8 glasses of water, no? Yes. Ang Depende sa glass, baka naman yung glass gano'n. shot glass naman pala, Doc. I mean the normal glass. Yes. Ayan. So, sa pagkakaroon naman po ng frequent urinary tract infection, Doc, may factor ba yan para magkaroon ng problema sa kidney? Isa pa yan, no? Yung pagkakaroon ng UTI. Mm-mm. Kasi pwede kasing nag-reflux yung ihi natin. So, bumabalik din yung infeksyon sa kidney na naaapektuhan siya, no, sa madaling salita. No? So, kung lagi ka nagkakaroon ng ganon, maaaring lagi rin nagkakaroon ng infeksyon yung iyong bato. Or yung mga may kidney stones, di ba? Pwede Oo. rin yan pagsimulan ng urinary tract infection. So, paano din ba nade-develop yung stones, no? Yung iba din, meron naman talagang iba, stone former, meron din yung iba sa mga diet, no? Oo. Sa diet na mention niyo, Doc, ano, na kapag daw madalas na uminom ng milk or sabihin natin mga calcium supplement, maaari makapag-form ng stone or bato, Doc. Stones, yes. Oo. Oo, stones. Yan. Kaya importante na kung yung mga requirements ninyo, no, sa katawan, like yung mga minerals na ganyan or mga protein, yung mga iba, yung mga nagda-diet, yung mga nagpapalaki ng katawan. So,
bago nyo dagdagan, sobrahan yung intake ng protina, intake ng calcium, mas maganda o maigi na talagang ikonsulta ninyo ito sa mga tamang doktora, no, na magpapayo po sa inyo kung ilan lang. Kasi hindi naman po marami yung kailangan mo, may certain amount. Minsan nga, i-advise ka na maaari mo naman makuha ang mga minerals na yan sa mga pagkain Oo. sa tamang pagkain. No? Minsan, hindi naman kailangan talaga na ikaw ay iinom pa ng marami. Yes. Para i-supplement yung pangangailangan ng katawan. Alright. Pag-usapan natin, Doc, mga signs and symptoms ng sakit sa bato or bakit nga po ba mauuwi sa kidney transplant at bakit nga rin po ba mangangailangan tayo ng organ donation sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Champion presents Real Talk. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kain, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Muling discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Usapang kidney transplant and organ donation ang ating topic. Balikan rin lamang muna natin, Doc, yung ating naiwang katanungan bago tayo mag-commercial kanina. Kung ano nga po ba yung mga signs and symptoms or manifestation na maaaring nararanasan na po ng pasyenteng may problema na po sa kanilang bato or kidney. Ang una mong makikita dyan, yung pamamanas. Pamamanas ng paa, minsan ng mukha. Pangalawa, yung ayaw na natin silang umabot sa hirap silang huminga. Pero ito po yung mga sintomas na kadalasan na dinadala na sila sa emergency room. Nagkakaroon kasi ng tubig yung kanilang baga sapagkat yung tubig na yun hindi na nailalabas ng ating katawan. Kasi nga si kidney ang nag-filter niyan para mailabas mo. Ang pinagmumula ng mga sintomas na ito ay dahil hindi natatanggal yung mga waste product sa ating katawan. Kasi yan yung function ni kidney, tanggalin siya. Isa pa dito is yung ihi, yung iba bigla na lang hindi umiihi or minsan nagsisimula na parang ang panghi ng ihi. Tsaka masyadong mabula yung ihi. So, ito yung mga simptomas na minsan hindi mo papansinin kasi sabihin mo, yung ihi ko baka ganun lang talaga, mapanghi naman talaga yung ihi. Pero kung ikukumpara mo siya sa normal, hindi ganun naman ka maamoy ang ihi talaga. So ito yung mga sintomas. Yung pananakit, Dok, kadalasan ng puson or sabihin natin dun sa bahaging iyon, may kaugnayan ba yan sa pagkakaroon rin natin ng problema sa kidney? Usually, ang isa pa na sintomas ay sumasakit ang tiyan. Sumasakit ang tiyan, nagsusuka. Ito yung mga pasyente na meron. Minsan yun lang ang sintomas o kaya masakit lang ang ulo, masakit lang yung katawan. Minsan yung calf area natin, para minsan yun yung kino-complain nila, sumasakit lang siya. Yes. Pagdating sa ER, pag pinakuha mo yung creatinine, ang taas na. So yes, meron na mga sintomas ng pagsakit ng tiyan. Not necessarily po sa puson, pero minsan buong tiyan niya masakit. So anong bahagi, Dok, ng tiyan? Kasi di ba may sakit ng tiyan na dulot ng ulcer, nalipasan ng gutom or gutom, di ba? Pero may manifestation naman kasi itong CKD na hindi lang naman talaga sakit ng tiyan, Meron din nagbo-vomit ito. Yung sakit kasi pag sa ulcer naman, parang pakiramdam niyan mahapdi Tsaka naka-point yan mismo sa mismong, meron tayong tinatawag na epigastric area, yung sa ilalim ng buto ng dibdib. Yes. Doon mo siya nakakapa. Pero ito kasing abdominal pain na nakikita natin sa mga chronic kidney patients natin, general siya So wala talagang masabi na kung saan. Pero may generalized abdominal pain sila. Pero with concomitant yan usually na sumasakit din yung buong katawan or nagvo-vomit sila. Okay. Given that mga signs and symptoms, Doc, kapag may mga pain kasi tayong nararamdaman, umiinom rin tayo ng pain reliever. Eto ba, Doc, makaka-apekto sa ating bato or makaka-form nga po ng problema sa ating bato? Yan nga yung sinasabi natin, pagka merong kakaiba talagang nararamdaman, wag basta-basta iinom talaga ng gamot, Kasi isa rin sa culprit ng mga
mga nagkakaroon ng sakit sa bato yung umiinom ng napakaraming pain relievers, Oo. no? Kaya meron din tayong tinatawag na NSAID nephropathy, yung mga ganito na nagkakaroon ng sakit sa bato nga kasi parang ginawang vitamins, no? Ginaig pa na vitamins yung mga pain reliever natin, no? Yung mga pasyente natin may arthritis, no? Yung mga hindi talaga makatolerate ng pain tapos hindi magpakonsulta. Oo. Ina-check ang kanilang creatinine kung kamusta na ba, yung urinalysis, walang ganitong check, basta inom lang ng inom. So yes, no, malaking factor din ang pag-inom po ng mga pain relievers. Kaya hindi tayo dapat nagse-self-medicate, Doc, ano? Yes, Kasi ito nga po ay makakaapekto sa ating internal organ, lalong-lalo na nga po sa kidney. Pero ano nga po, Doc, yung maaaring dahilan kung bakit nauuwi sa kidney transplant yung sakit natin sa bato, ano? Ito nga, ayaw natin talagang umabot kayo sa pagkakasakit sa kidney at matransplant kayo. Pero ang mga dahilan po talaga is number one, yung sinabi ko, acquired nga siya, no? Yung pagka po kayo ay magkaroon ng diabetes, hypertension, yung mga may sakit sa arthritis. No? So, ito po talaga dahil long-term po yung gamutan ng mga sakit na ito. So, meaning to say, kung hindi din ikaw nakakapagpa-check up talaga, si kidney po kasi mapagbigay siya, no? Siya yung pinakamapagbigay natin na organs. Napakabait ni kidney, no? Parang naubos na ang lahat. Siya yung last na bibigay. So, kaya more or less, yung pag nasira ito, ibig sabihin matagal na siyang nagbibigay sa'yo, nagko-compensate, no? Kaso hindi siya napansin, no? Usually, no, may mga pag-aaral na it will take around 10 years bago talaga ma-manifest yung pagkasira ng bato. So imagine that, no, in that 10 years na hindi mo pinapansin, uncontrolled yung iyong diabetes, uncontrolled yung iyong hypertension, meaning to say hindi ka umiinom ng tamang gamot, hindi na-adjust ng tama yung gamot mo. So si kidney nagko-compensate siya na nagko-compensate until such time na sabihin niya hindi niya kaya. Wala na. Naibigay niya na lahat. So, sira na siya. May hugot pala tayo dito kay kidney. Naibigay na lahat. Naibigay na lahat. Pero sa bandang huli, bibigay rin talaga siya, Doc, ano? Yes. Kapag talaga naabuso natin ng husto. Kaya dapat pinapangalagaan natin, no? Hindi lang dapat yung puso. Hindi lang. Meron ka ring atay na kailangan pahalagahan. Pero ito si kidney, talaga siya. Last siyang magko-compensate, no, until such time na talaga maging organ failure na siya. Pero ang kidney transplant hindi naman talaga siya na isasagawa talaga, Doc, ano, kasi mahirap rin kumuha ng mga donor natin. Parang ang nangyayari, nagpupunta muna tayo sa dialysis. Tama ba? Yes. So once na ma-diagnose ka na may organ failure na, kidney failure, so meaning to say, kailangan mo nang ma-subject to dialysis kasi walang mag-filter ng mga dumi mo sa katawan. No? So, dyan mo nahahanapin yung mga katulad namin, no? Yung vascular surgeon na maglalagay po ng access sa inyo. So, ang pinakaayaw natin is malagyan ka sa leeg. Bakit, yung mga Doc? emergency na tinatawag. Mas marami kasi siyang komplikasyon kumpara na mapreparahan kang malagyan ng fistula. Pero hindi ba yun yung unang proseso, Doc, kapag yung ikaw ay magda-dialysis na ikaw ay bubutasan dito? Yes, no? Yan yung mga paniniwala ng mga tao, no? Ito yung mga sinasabihan na ng ating mga nephrologists na, tay, ang creatinine mo ay tumataas na, mukhang hindi na natin ito mapapababa. Mas maganda magpaabang na tayo ng fistula kasi para hindi na ma-emergency na malagyan sa leeg, no? I'm sure our nephrologist will really advise, no, ng preemptive, no, fistula creation sa mga taong nakikita nila na mukhang magdadialysis na. Kasi nga sabi ko sa'yo, it's a long-term process. Hindi naman siya biglaan. Merong mga cases of acute kidney injury. Yes, pero iba yung mga reasons na mga yan eh. Pero po itong pasyente mo na ito na nakikita mo na halos buwan-buwan, na nakikita mong tumataas ang creatinine, ito yung mga nagde-develop ng chronic kidney disease, no? So, maa-advisean mo sila talaga na magpagawa ng fistula. At yun yung gusto natin. Kasi alam mo, pag nalagyan ka ng catheter sa leeg,
temporary lang yan eh. Oo. Ang mga Pilipino, pag sinabi mong temporary, ang advice lang naman talaga is 6 weeks, ginagawang 6 months. No? So, hindi kasi yun tama. No, maaari magkaroon ng infection yung sa liig, and at the same time, pag tumatagal yung catheter kasi dyan, nagpepeklat yan, kumikipot yan. So pag tinanggal mo yan, napakarami ng komplikasyon. Ang hirap ng lagyan ng mga iba pang access. So nasisira, nauubusan ng access. Yun nga yung problema natin, even though we would just like this, the dialysis should be just a bridge. No, meaning to say, pag sinabi mong bridge, pag na-diagnose ka ng CKD, ma-dialysis ka, ma-transplant ka kagad. Ang problema kasi sa atin, hindi naman tayo gano'n, no? Kasi hindi naman, walang transplantation kung walang organ donation. So kung wala kang donor, hindi ka mata-transplant. So yan yung mga paghihirapan mo. So dapat, ang iyong pagpapalagay ng access should be planned well. Kasi dapat talagang prepared ka rin na medyo magamit ito ng matagal, maganda ang hindi kasi ibig sabihin na may fistula ka dyan at nagagamit mo sa dialysis ay okay na. So may mga parameters din yan. Dapat gumaganda rin yung mga laboratorio mo. No? So kailangan importante na maintindihan ng pasyente po na pag kayo ay inadvisean na magpagawa ng fistula at para maiwasan ang liig, mas maigi po talaga na kayo ay sumunod. No? Dahil ito ay para sa inyo. Alright. Pag-usapan pa natin yan, Doc, mainam na i-elaborate pa natin yan para nga po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay para mas magkaroon sila ng kaalaman kung paano nga po ba nila i-handle yung kanilang health condition once na ma-diagnose nga po sila na may problema na po sa kanilang bato. Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV.